Magandang araw po. At welcome back sa ating playlist na Everything Under the Sun. At ang tatalakayin natin ngayon ay ang events and history. Kung saan sa darating na Huwebes, June 12, ay ika-127 araw na ng kalayaan ng Pilipinas. At dahil ito ang araw ng kalayaan ay maitatanong mo sa iyong sarili o iko-konklusyon mo na ang mismong araw ng kalayaan ay siya ring araw ng kapanganakan o birthday ng bansang Pilipinas. Kaya ano kaya ang mangyayaring kapalaran sa ating bansa? Makapagluluklok na kaya tayo ng isang pangulo sa year 2028 na magbibigay sa atin ng pagunlad at karangalang pangmundo? Pansinin natin na ang June 12, 1898, yung unang-unang araw ng kalayaang iwinirgayway ni Aguinaldo ang bandila ng Pilipinas, ay para malaman natin ang kapalaran ay una, ang June 12, 1898 ay under sa zodiac sign na Gemini. Ibig sabihin ay may ruling planet na Mercury. Kaya ang lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa communication, paglalakbay, intellectual pursuit o kaya mga gawaing may kaugnayan sa katalinuhan at pag-iisip ay mabibigyang karangalan ng ating bansa. Ito rin ang dahilan kung ba't maraming OFW na nangingibang bansa. Dahil ang Gemini, tulad ng nasabi na, ay may ruling planet na Mercury. Kilala sa pangingibang bansa at paglalakbay, at ganun din sa intellectual pursuit o mga gawaing may kaugnayan sa katalinuhan ay makikilala ang ating bansa. At ang susunod na tingnanan ng kapalaran ng Pilipinas ay ang mismong birth date na 12. Dahil ang June 12, 1898 ay siyang birthday, Gemini ang June at ang 12 naman ay 1 plus 2 ay 3. Ibig sabihin ng 3 ay may kaakibat na planetang Jupiter. Kung kaya expansion and ambition. Ibig sabihin nito ay magiging dakila. Ang bansang Pilipinas magiging world power dahil ang Jupiter ang isa sa pinaka makapangyarihan at swerteng planeta. Kaya lang, dahil 12 ang birthday o taong 3 ang bansang Pilipinas, 3, 12, 30, ayan ang mga magkakasamang number at 21, kapag ganyan ang iyong kapanganakan, magdaraan ka muna sa maraming sacrifices, mga pagtitiis, mga pag-aalipusta sa larangan ng pag-ibig at pagmamahal sa bayan. At maraming martir dahil ang 3, 12, 21 at 30 ay kaakibat din ng salitang sacrifices at pagmamartir at kabayanihan. Kaya mapapansin natin na ang isa pang special na holiday na ipinagdiriwang sa ating bansa ay ang December 30. Yan naman ay Rizal Day. At ang susunod ay ang November 30, Bonifacio Day. Mapapansin mo sa nasabing mga data, June 12, December 30, at November 30 ay hindi talaga nakaaalis sa kapalaran ng Pilipinas ang numerong 3 na kumakatawan din sa sacrifices at pagmamartir. Kaya lang tulad ng nasabi na, dahil ang numerong 3 ay kaakibat ang planetang Jupiter, magkakaroon ng expansion at malawakang pagkilala ang ating bansa sa susunod na mga taon sa buong mundo. At bukod sa Gemini na zodiac sign,
birth date na 12 or 3, ay i-add natin ang June 12, 1898 upang makuha naman natin ang destiny number ng ating bansa. Ang June 12, 1898 ay 6 plus 12 plus 1898 ay lalabas ang kabuuang tuos na 1916. At ang 1916 ay isi-single digit. 19 plus 16 ay lalabas ang numerong 35. At ang numerong 35 ay kumakatawa naman sa 3 plus 5 ay 8. Ang ibig sabihin ng 8 ay yayaman, magiging dakila, at sisikat. At hindi lang magiging dakila, yayaman at sisikat, kundi magiging makapangyarihan ang bansang Pilipinas at tulad ng kapalaran ng mga taong 8. Mararanasan lamang ang kadakilaang at karangalang ito pagkatapos ng mga tiisin at paghihirap ng bayan. Pero dahil nga Gemini, dahil nga 12 o 3, at dahil nga ang destiny number ng ating bansa na ang dulong kauuwian ay malawakang pagyaman at pag-unlad, ay paano mo matitiyak na ito ay magaganap? Siyempre pa, upang matupad ang nasabing expansion, pagyaman at pagiging world power ng ating bansa, ay abangan natin ang isang pangulo na favorable sa zodiac sign na Gemini, favorable sa birth date na 12 o 3, at favorable sa destiny number 8 ng ating bansa. Kaya magaganap ang malawakang pag-unlad, magaganap ang pagiging world power ng bansang Pilipinas sa sandaling siya ay nagkaroon ng pangulo na isinilang sa zodiac sign na Capricorn. At bukod sa zodiac sign na Capricorn na dapat na maging pangulo ng bansa upang matupad ang isang malawakang pag-unlad at pagsagana ng mga mamamayan at mapabilang ang Pilipinas sa world power, bukod sa pangulong isinilang sa zodiac sign na Capricorn ay ang magiging pangulong isinilang sa zodiac sign na Gemini na may birth date na favorable sa destiny number na 8. Isang pangulo na Gemini ang zodiac sign at may birth date na 5/14 o kaya'y 23. Pagdating ng nasabing pangulo, maring Capricorn, maring Gemini na may birth date na 5/14 at 23, doon na magaganap ang tuloy-tuloy at simula ng isang maunlad at masaganang Pilipinas. At muli, sa lahat ng nanonood at sumusubaybay ng YouTube channel ni Maestro Honorio at nanonood ng kanyang mga YouTube video, ang bati ko sa inyong lahat ay isang maligayang araw ng kalayaan. Maraming salamat po sa nanonood ng YouTube video at YouTube channel ni Maestro Honorio. At huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell o notification button upang lagi kayong update sa mga informative at kakaibang YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio sa susunod na mga araw. Paano naman kayo makakapag-participate kapag may gusto kayong topic hinggil sa everything under the sun na mga binanggit na natin, ay maaari niyong i-comment down below. At pag nabasa natin to at nabigyan ng oras o atensyon, ay tatapikin natin o i-discuss natin ang nasabing mga bagay. At sa pag-comment, maaari din kayo magtanong ng everything under the sun. Kaya muli, isa na namang napakagandang YouTube video ang inyong natunghayan. Kaya magkita-kita tayo muli sa susunod na YouTube video ni Maestro Honorio. Everything under the sun. People, events,
places, politics, religion, and history.